likod ng bawat ani ng palay at gulay sa ating hapagkainan, matatagpuan ang pawis, hirap at sakripisyo ng ating mga magsasaka. Sila ang haligi ng ating agrikultura. Ngunit sa kabila ng kanilang sakripisyo, madalas silang nalalagay sa laylayan ng lipunan. Ito ang kanilang kwento. Ako po si Ariel Arante, 42 years old. Nakatira po dito sa Barangay Santa Maria, Mabalacat City, Pampanga. Sa bawat hakbang, sa putik at bawat hampas ng araro, binubuo nila ang pundasyon ng ating hapagkainan. Ngunit, ano nga ba ang tipikal na araw ng isang magsasaka? Ano ang pang-araw-araw na gawain nyo bilang magsasaka? Bilang magsasaka, ang pagkagising ng umaga, syempre unang-una dyan magkakape. Tapos, mag-aano ka na ng mga alaga mo, kung may kalabaw, bakang ginagamit, bago ka mag-umpisa ng yung gawain sa bukid. Gaano kalaki ang lupa na inyong sinasaka at paano ito napunta sa inyo? Bali yung ginagawa kong sinasaka namin dito, bali sa amain ko, na ano sa mana ng amain ko sa lolo ko. Yun ang pinakaano namin gawain dito sa bukid. Bali magit siyang hektarya yung tinatrabaho namin. Bali ang nakatanim ngayon palay. Sa aming pagmamasid, nakita namin ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang June. Tungkol po sa pamumuhay, ano po ang mga pang-araw-araw na gawain bilang magsasaka? Yun, yung palagi namin kine-check yung mga tanim namin kung hindi ba na lalagyan ng kumari, insekto, ano yung kailangan ng tanim namin. Yung araw-araw minomonitor yung mga alam. Anong uri po ng pananim ang inyong inaalagaan at bakit ito po ang napili niyong itanim? Ito yung mais kasi kahit hindi mo palaging bantayan, kumbaga hindi siya mare, every other day doon mo tinitingnan, okay lang. Kung meron ka ibang gawain, asikaso mo. Base sa sinabi ni Kuya June, sa aming pagsusuri, may ibang parte ng bukid na hindi pa nataniman, tuyot at may bahagi ring makalat at malulusog na taniman. Paano niyo po inilalaan ang inyong kita mula sa pagsasaka? Bali yung pagsasaka namin, kumare ngayon kumita ka. Kumare ito, kumita ka, kumare nag-harvest ka na. Itatabi mo yun kasi hindi naman palagi na may kita. Depende pa rin sa presyo ng ani. Kumare, medyo ngayon mababa. Kung may tinabi ka, meron kang hugutin pamuhunan ulit. Kaya kailangan pag-harvest mo, huwag mo ubusin lahat. Kailangan magtabi ka pa rin. Kasi pag minsan, pag kumare mababa, kamukha niyan, mababa, kumare mababa pag-harvest mo. Siyempre kung ginastos mo yung dati mong yung tinubo mo, wala ka ng pampupunan, mag-uutang ka ulit. Kaya kailangan huwag palaging gagastos, palaging mag-ipon. Muli nating balikan si Kuya Ariel para sa iilan pang katanungan.
Ano ang pinakamalaking hamon na inyong nararanasan sa pagsasaka? Ang pinakamalaking hamon sa pagsasaka, yung araw-araw kang lumulusong, tapos biglang kalamidad. Yan ang pinakaunang kaano namin sa pagsasaka. Anong mga natural na kalamidad o pagbabago sa panahon na madalas nyong nararanasan? Minsan ng kalamidad, yung bagyo, minsan pagka hindi naman bagyo, sobrang init, nagkukulang kami sa tubig. Ang mga magsasaka ay hindi lamang nakikipagbuno sa lupa at panahon. Hinaharap din nila ang iba't ibang hamon tulad ng bagyo, peste at kakulangan sa suporta mula sa gobyerno. May sapat po ba kayong access sa mga makabagong teknolohiya at kagamitan para sa pagsasaka? Bakit o bakit hindi? Yung bakit, kasi dati ginagamit namin kalabaw at saka taong nag-aani ng aming palay. Ngayon naman may sa makabagong teknolohiya, meron na nauso mga halimaw at saka yung tawagin kurimaw. Yun ang medyo nakaka-advantage ngayon. Kumusta po ang presyo ng inyong mga ani? Nakakabawi po ba kayo sa gastos? Ayun, yun nga. Minsan talaga, pag tumama sa presyo, makakabawi ka talaga, makakasobra ka pa. Pero pag kumari, mababa yung presyo, minsan, tabla ka lang. Yung sa pagod mo, walang bayad. May sapat po ba kayong kita para matustusan po ang inyong mga pamilya? Meron. Kasi hindi lang naman ito yung hanap buhay namin. Meron pa kaming mga alagang baka, kalabaw, yun. Tsaka mga ibang tanim pa, mga leafy based. Nakakatanggap po ba kayo ng suporta mula sa gobyerno o mga lokal na organisasyon? Kung oo, sapat po ba ito? Oo, nakakatanggap kami pero hindi pa rin sapat eh. Kasi kung wari, binigyan kaming binhi. Tapos yung abono, binibigyan din kami. Kaso konti lang, kumbaga hindi sapat talaga. Pero malaking bagay na rin yun. Ano po ang mga mensahe nyo sa susunod na henerasyon ng mga magsasaka? Siguro yun, magsikap at pag-aralan kung paano alagaan ng mga halaman. Kasi yung iba kasi marunong lang, kumari tinuruan sila sa libro, marunong sa libro pero sa actual patay sila. Ganon. Iba pa rin kasi yung yung actual na trabaho sa libro. Kaya mas maganda siguro yung mga henerasyon na pag-aralan siguro na mabuti para sa susunod na meron farmer pa rin. Baka kasi magkaubusan na tayo ng pagkain sa susunod. Wala na Sa aming paglalakad sa bukid, nadatnan namin ng isang lalaki na merong kakaibang ginagawa. Itago na lang natin sa pangalang Kuya Ben. Halina't alamin natin kung ano, para saan, at ano ang kahalagahan ng kanyang ginagawa sa kanyang mga pananim. Yung pong ginagawa niya, para saan po yung ginagawa niya? Depende kasi sa tanim yan. Ito yung tanim namin ngayon, mga mais na puti yung kinakain. Kaya ako nag-spray sa mga tilapia para iwasan namin yung mga naninira. Number 1 yung daga. Kasi may pagkasi pwede nang anuhin yan. Nagbabahaya ng daga kung maraming damo. Kaya nag-i-spray ako para hindi sila makapagbahay. Ano pong kahalagaan ng ginagawa niya sa mga pananim niya po? Malaki kasi diba, yung mga buyer makikita nila maraming kinain may mga kasi pag hindi ka nag-spray babahayan ng daga. Pag maraming daga, maraming masisira sa mga bunga. Pag dumating yung mga buyer, makikita nila yung ina-expect mo na presyo hindi ganun kalaki. Tsaka malulugi ka, lalo na kung malaki yung kapital mo.
Ang kinabukasan ng agrikultura ay nasa kamay ng mga susunod na henerasyon. Sa tulong ng edukasyon, teknolohiya at suporta mula sa lipunan, maaari nating siguraduhin ang agrikultura ay patuloy na magiging matibay na haligi ng ating ekonomiya. Ang bawat butil ng bigas na ating kinakain ay bunga ng walang sawang sakripisyo ng mga magsasaka. Sama-sama nating suportahan ang kanilang adhikain dahil sa kanilang tagumpay, nakasalalay ang tagumpay ng buong bayan.